Magandang hapon mga kapatid. Ang ating pong mensahe sa hapon ito ay tatlong bahagi. Ano po? So ang ating pag-aaral ngayon ay unang bahagi. Sa susunod na linggo, lulupin ng Panginoon. Yung pangalawa at saka yung pangatlo. So ating pong mensahe, ano bang ibig sabihin na ipangaral natin ang ating Panginoon? Marami pong nagsasabi ngayon na sila'y nangangaral, ipinapangalan nila yung Panginoon. Pero actually, hindi. Ibang paraan at ibang Kristo kailang ipinapangaral. So pag-aralan po natin, ano ang ibig sabihin ng ipangaral natin ng ating Panginoon? Marami ang mga nagtuturo sa panahon natin ngayon na tayo maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lang. At sinasabi na ipinapangaral nila ang ating Panginoon. Pwede tingnan po natin. Nung si Felipe, nakita niya yung eunuch. At siya mangaral sa lugar po ng Samaria. Ang sinasabi rito, sa Acts chapter 8 verse 5, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. And maliwanag na tinuturo sa atin dito, may pinangaral ni Felipe, si Kristo ngayon. So, anong ibig sabihin no? Ipinangaral ba niya kung sinong natin Panginoon? Yung labang pinangaral niya. Pagdating natin sa Acts chapter 8 verse 12, so dito ipinangaral ni Felipe, si Kristo ngayon. Ano ba ipinangaral ni Felipe sa Samaria? Dito sa Acts chapter 8 verse 12, ito isa lamang isang nagkasunod ng mga talata. But when they believed Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Nung ipinangaral na si Kristo, yun ang ipinangaral niya. Ilaman niya ipinangaral kung sino ang ating Panginoon. Ipinangaral niya tungkol sa kaharian ng Diyos, ang kapamahalaan o otoridad ng ating Panginoon, at ang mga vital lagi sila nabautismo, ang ganyan. So, sinasabi sa atin, ipinangaral si Kristo, pero actually, yun ay ipinangaral ni Felipe sa mga tao sa Samaria. Ito po isang uri ng figure of speech na tinatawag ng metonymy. Sinasabi si Kristo yung pinangaral, pero yung pinangaral ni Felipe ay mga bagay na may kaugnay sa ating Panginoon. So, ipinangaral ito po sa kanan ng Diyos at tungkol sa kapamahalaan ng ating Panginoon. Yun ang makikita natin na sinabi mo sabihin niya ipinangaral niya sa Felipe. So, ito po isang necessary inference. Ano po? Ito yung konklusyon na base sa mga bagay na totoo. Makita natin, Kristo kanya, ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos at ang otoridad ng ating Panginoon. Si Felipe nangaral sa Samaria. So, dito po makita natin ang mga tao babae kanya ay nabautismuhan, pero makita natin, nung ipinangaral niya si Kristo, itinuturo ni Felipe na ang kaharian ay nandun na. Yung kaharian ay umiiral na kanya. At ang alam po natin, ang kaharian at ang iglesia ay isa lang. Sila yung magkaibang salita. Ito salitang kaharian, ibang salita, salitang iglesia, magkaiba sila. Pero yung mga tao na bumubuo sa kaharian, sila rin ang mga taong bumubuo sa iglesia. So sila ay pareho lang. Ang salitang kaharian, ang pinakikilala, yung pamamahala. Isang hari ang namamahala. Ang salitang iglesia nagpapakilala sa atin na ito'y kapulungan na mga tinawag kanya. Sila ay tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sila ay nasa kaharian sapagkat ang Panginoon ang naghahari sa kanila-kanya. Kung meron kaharian, at ito'y kaharian ng ating Panginoon, ibig sabihin si Kristo ay isang hari. Siya hari yan ng panahon na yun. Hindi katulad ng itinuturo ng iba, yung mga born again, etc., na hindi pa raw dumating ang kaharian. So, kung hindi pa dumating ang kaharian, ang ating Panginoon ay hindi pa hari. Pero sabi nito, ipinapangalan niya ang kaharian ng Diyos at ang kapamahalaan ng ating Panginoon. So, yung sabihin, ng kaharian ay umiiral na. Nung ipinangaral si Kristo ni Felipe,
itinuturo niya na kaharian ay andun na. At ang ating Panginoon sa Kristo ay siya na hari ng panahon na pinapangaral niya ang ating Panginoon. Yung mga denominasyon, ito kailang katuruan. Ipangaral si Kristo, pero hindi iglesia kanya. Sa kanila ang iglesia hindi mahalaga. Kundi si Kristo lamang kanila ang mahalaga. Ang iglesia hindi mahalaga yan kanya. Hindi tayo niligtas sa iglesia, sabi nila. Yun ay tinuturo ng mga denominasyon. Itinuturo di umano si Kristo, pero itinuturo nila ng kaharian na hindi pa dumating. So by necessary inference, si Kristo ay hindi pa hari. Yun ang itinuturo nila. Kahit tayo magkapag-aaral sa kanila, yun ang itinuturo nila. Hindi pa umiiral ang kaharian. Na huwag natin pasilin kanya iglesia, ang pasilin natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Yun ang itinuturo nila. Ito ba ang itinuro ni Felipe nang ipinangaral niya ng ating Panginoon? Ganun ba tinuro niya? So, sabi natin, sinasabi ng banal na kasulatan, ang salitang kaharian, galing sa salitang basileia. At ang salitang iglesia o church, galing sa salitang ecclesia. Sila magkaibang salita. Pero sila ipagkapareho sa kahulugan na sila binubuo ng parehong mga tao niya. Ang salitang kaharian, ayon po sa dalubhasa sa Grego kanya, is primarily an abstract noun denoting sovereignty, royal power, dominion. Sa sinasabi sa Revelation 17 verse 18, ito'y sinabi na reigner, o literally, as a kingdom. Kasi nag-ahari, so meron siyang kaharian. By metonymy, ito po raw po isang concrete noun, denoting the territory or people over whom a king rules. So dalawa sinasabi ng kaharian. Merong nag-ahari at merong pinag-aharian. So sabihin, may nag-ahari, may pinag-aharian. Yun ang ibig sabihin ng salitang, ang salitang church, galing sa salitang ecclesia, kaya nga po sa Tagalog, iglesia, hindi nila sinali, nilipat lang nila sa ating wika, ito yung galing sa salitang ek, or out of, and klesis ay calling. So, ang ibig sabihin, ito yung kapulungan ng mga tinawag. Sa salita sa mga Grego, ito ay ginagamit kapag kang sa grupo ng mga mamayan, sila ay iniipon para pag-usapan ang mga bagay na may kaugnayan sa estado, sa state. Katulad sa Acts chapter 19, verse 39. Sa Septuagint, ito yung Greek translation ng Old Testament, ito yung ginamit doon sa pag-iipon ng Israel sa butong ng Sinai. So yun ang ibig sabihin ng iglesia. Ito yung kapulungan ng mga tao tinawag, at ang kaharian, ito yung kapulungan ng mga tao na pinag-aaral ng isang hari. So sila yung magkaiba, pero sila yung magkapareho dahil nga sa sinasabi natin. The same group of people. Yung nasa kaharian, sila rin ang nasa iglesia. So lang ito yung tinuro niya Felipe, tinuro niya yun. Na yung kaharian ay pareho sa iglesia, bagamat magkaibang salita, hindi binubuo ng parehong grupo ng mga tao kanya. Yung nasa kaharian, sila rin ang nasa iglesia ng ating Panginoon. Yun yun. Sa Colossians chapter 1 verse 13, He has delivered us from the power of darkness. So inilipat tayo mula sa kapangyarihan kadiliman patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So ito may lalaman natin na meron ng kaharian. Doon nililipat yung mga inaralan ng Ebanghelyo sa lugar ng Colossus. Dito sa Colossians 1:13, sila nasa kaharian. Sa Colossians 1:18, sila nasa iglesia. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. So yung nasa kaharian, sila rin nasa iglesia. Yung mga tao sa Colossus, sila nasa kaharian. At yung sila rin ay nasa iglesia. Kaya sila parang grupo ng tao. Kaya ibang salita, pero tumutukoy sa parang grupo ng mga tao. So siya pa siya dyan. Siya po'y nasa iglesia. Dahil sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, ang unang dinagdag sa iglesia ay ang mga apostol. So siya pa siya dyan,
ay nasa iglesia. Pero pagdating sa Apocalypse, siya nasa kaharian. Tingnan natin sa Revelation chapter 1, verse 9. Sabi niya, kasama niyo ako kaya sa kaharian. Ganyan. Kung pasilin natin, sa halimbawa may apostle dyan, siya nasa iglesia, sapagkat si isang apostol, silang naunang na idagdag sa iglesia, pero siya nasa kaharian. So kaya nakikita natin ang iglesia at ang kaharian ay pareho lang sapagkat sila binubuo ng parehong grupo ng mga tao. Yung mga tao niligtas ng Ebanghelyo at pinag-aaharian ng ating Panginoon. So doon sa iglesia, ina-emphasize, sila tinawag sa pamagitan ng iglesia at sila naligtas. Sa kaharian, sila ito ina-emphasize na itong naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ay pinag-aaharian ng ating Panginoon. So ang namamahala, ang nangunguna ay ang ating Panginoon. Siya yung hari ganyan, sa loob ng mga niligtas na mga tao. So sa kaharian, sino yung namamahala? Sa iglesia, sino ang pinamamahala? Ganyan. Sige na natin. Sa mga denominasyon, si Kristo ang tagapagligtas kanila. So, iglesia di mahalaga. Kaya nga sa kanila, kahit anong denominasyon ka, ligtas ka pa rin. Basta pinaniniwalaan mo si Kristo, ay ang anak ng Diyos ang tagapagligtas kanya. So, ligtas ka pa rin. Member ng Baptist Church, Lutheran Church, Methodist, ligtas ka pa rin kanila. Basta pinaniniwalaan mo si Kristo ang tagapagligtas. So, maliligtas ka pa rin ng Panginoon. Iglesia di mahalaga kanila. Yun sinasabi nila. Si Kristo, anong sinabi niya? Ito ang usapan ng ating Panginoon at ang kanyang Ama bago siya pumunta sa lupa. Sa Hebrews chapter 10 verse 9, then he said, behold, I have come to do your will, O God. Ako'y pupunta sa lupa para gawin ko yung kalooban ng Diyos. He takes away the first, that he may establish the second. Yun ay pinag-uusapan sa tipan. Pagdating ng Panginoon sa lupa, alis siya yung unang tipan at itatandyakan niya yung kalawang tipan na sinasabi ng Panginoon. So sabi niya, gagawin ko yung kalooban ng Diyos. Ganyan. So sa Ephesians chapter 3 verse 10, ano yung kalooban na yan? To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church or through the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So yung pagkatatag ng Iglesia ay ayon sa walang hanggang layunin o plano ng Diyos. So yung Iglesia ay nasa plano ng Diyos. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon at sa pamagitan ni Apostle Paul. So ang Iglesia ay ayon sa walang hanggang layunin ng Diyos. Paano sasabihin na hindi ito mahalaga? Sapagkat sa pamagitan ng Iglesia ay makikita nila ang manifold wisdom of God. Ganyan. Yung karunungan ng Diyos ay may ipapakita sa pamagitan ng Iglesia. At ang ating Panginoon ay dumating sa lupa para maitatag niya kanyang Iglesia. Ang Iglesia niya, di ba? So itiyahin sa walang hanggang plano ng Diyos ang Iglesia. Dito sa Acts 20 verse 28, paano natin sasabihin na Iglesia di mahalaga? Sabi ni Apostle Paul, therefore, take it to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, yun pong tamang sabi, to shepherd, so sila mga pastor. Makita natin, yung mga overseers, sila yung mga pastor. Salitang pastor at shepherd, pareho lang yun. Shepherd yung ang verb, yung pastor, yun ang noun. The church of God, which He purchased with His own blood. Dito natin malalaman. Itong sinasabing Diyos dito, hindi tumutungkol sa Ama. Hindi tumutungkol sa ating Panginoon. Bakit? Ang Panginoon na namatay at tumulo ang dugo, hindi ang Ama. So, makita natin dito, ang ating Panginoon Diyos na nagkatawang tao, tumulong kanyang dugo, the church of God, kanya. Ito'y binili niya ng kanyang sariling dugo. Paano natin sasabihin na Iglesia hindi makalaga? Ang ating Panginoon namatay para may katag niya kanyang Iglesia at sinabuhay na maguli.
Paano mamamatay ang Panginoon sa isang bagay hindi mahalaga? Imagine natin ang Panginoon habang sinananalangin sa Garden of Gethsemane, nasabi niya sa Ama, kung maaari resin mong kopang ito, hindi ay sa aking kalooban, kundi ay sa kalooban mo. At sasabihin natin, hindi mahalaga iglesia kaya. Kung mahalaga iglesia. Ang iglesia ay bahagi, tulad ng nabasa natin kanina, na walang plano ng Diyos. Hindi ito mahalaga. Sabi natin, ang isang bahagi ng plano ng Diyos, hindi mahalaga. Ang sagot dyan, ito yung mahalaga. Ito yung mahalaga. Ito yung bahagi ng plano ng Diyos. Ito yung binili ng dugo ng ating Panginoon. Kaya iglesia ay mahalaga. Ito yung mahalaga. Ang mga naligtas ay nailagdag sa iglesia. So, ibig sabihin, lahat ng nasa iglesia, lahat ng mga pangalan ay naitala sa langit, sila'y ligtas. Sila'y niligtas ng Ebanghelyo. Lahat ng mga naligtas ay nailagdag sa iglesia. Sabihin natin, hindi mahalaga. Sabihin, kung hindi ka ligtas, wala ka sa iglesia. Kung hindi ka naligtas ng Ebanghelyo, wala ka sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi ka maliligtas. You say Acts chapter 2, verse 38 and then verse 41. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. And with many other words he testified and exhorted. Hindi na ibig sabihin, meron sa ibang ipinangarap. Say, be saved from this perverse generation. And those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Kung pagkasamahin natin, in 1 Corinthians chapter 12, verse 28, na yung mga unang naidagdag sa iglesia ay ang mga apostol. So, saan sila naidagdag? Sino yung naidagdag sa mga apostol? Sa iglesia ng ating Panginoon. So, yung 3,000 kaluluwa na yun ay naligtas sa iglesia ng ating Panginoon. Ang tagapagligtas ay ang Panginoon at ililigtas niya ang kanyang iglesia. Hindi mahalaga yun. Ba't ililigtas? Lahat ng naligtas sa ating kasalukuyang kasalanan nang sa itapunod sa Ebanghelyo ay nasa iglesia. Pagdating ng ating Panginoon, ito ang kanyang ililigtas. In the sense na ito mga tao dito ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung wala ka sa iglesia, alam mong buhay na walang hanggan. Na maliwanag sa Ephesians 5:23, sa tagapagligtas ng katawan. Ano yung katawan na yon? Iglesia. So ang katawan ng ating Panginoon ay iglesia. Yun ang kanyang iniligtas kanya. Sa ating casual meeting, 3 kaligtasan na pinakikita. Yung nakarang kaligtasan, no yung kayo sumunod sa Ebanghelyo. At pinatawag natin sa ibang pasalanan. Yung kasalukuyang kaligtasan, habang tayo buhay, tayo pinatatawag ng Panginoon sa ating mga pagkakasala kung tayo magsisi. At ang future salvation, yun ang kaligtasan ibibigay sa ating pagdating ng Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 28. Tayo ligtas tayo sa kahulugan na pinatatawad ng ating mga kasalanan. Nung tayo na bautismo, pinatawad ang lahat ng ating ginawang kasalanan. Sa kasalukuyang panahon, kung tayo lumalakad ng katapatan sa Panginoon at tayo ay nagkasala, pinatatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So, makita natin na iglesia ay napakahalaga. Hindi katulad sinasabi ng mga denominations ng iglesia, hindi mahalaga kanila. Dahil wala sila sa iglesia. Siguro yun na sinasabi nila. Sila nasa iglesia, hindi nagtag ng Panginoon, wala sila sa tunay na iglesia, wala talaga silang haligtasan. Pero yung lahat ng naligtas at maliligtas ay nasa iglesia ng ating Panginoon. Tanong, tayo ba'y maliligtas kung wala tayo sa iglesia itinayo ng Panginoon? Ang sagot dyan, hindi. Number 1, kung wala ka sa iglesia ng Panginoon, in other words, hindi ka sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Napansinin natin, taliwas ang kaparaan ng itinuturo ng mga denominasyon tungkol sa kaligtasan. Kung palataya ka lang, ligtas ka na kanila. Hindi na sinasabi ng Panginoon.
Sinasabi sa James chapter 1, chapter 2, nakikita natin na ang tao ay di naraganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kung tayo sa pampalataya lang, hindi ka magiging ganap sa paningin ng Diyos. So ang tagot yan, tayo rin maliligtas kung wala tayo sa iglesia ang tinayo ng ating Panginoon. Ang sagot dyan ay, hindi. Kinakailangan tayo nasa iglesia ng Panginoon para tayo maliligtas pagdating ng Panginoon. So nung ipinangaral si Kristo, ipinangaral din ang kanyang iglesia at ang kanyang kaharian. Pag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, kailangan natin ipangaral yun. Na lahat ng maliligtas ay daragdag ng Panginoon sa kanyang iglesia, sila'y pinag-aharian ng Panginoon. Sila'y nasa kanyang kaharian. Yun ang sinasabi ng nakikita natin ipinangaral ni Felipe ang ating Panginoon. Dito sa 2 Samuel, chapter 7, 12 to 14. Alam niyo, may katanungan, ang ating Panginoon ba ay anak na ng Diyos mula pa nung simula? Wala tayong mababasa sa Old Testament. Ito lang ang mababasa natin tungkol sa paging anak at paging ama. Sabi rito, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, kausap si David, I will set up your seed. Alam natin ang ating Panginoon. After you will come from your body, sabihin galing sa salain ni David. And I will establish His kingdom. Hindi kaharian ni David, kundi sarili niyang kaharian. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. So hindi kaharian ni David. Hindi niya muling itatayo yung kaharian ni David. Meron siya sarili kaharian. Ito yung iba doon sa kaharian ni David. Bagamat pero silang hari, at siya nakaupo sa trono ni David, pero hindi kaharian niya, kanyang kaharian, ganyan. I will be his father, ito ay future. Kung sinabi, I will be his father, by necessary inference, hindi ganun ang relasyon nila bago siya pumunta sa lupa. Sabihin, siya naging ama ng ating Panginoon, ng ating Panginoon naging tao. Tingnan niyo salita niyo, I will be his father, and he shall be my son. Kung sila yung mag-ama na, sasabihin niya, I am his father, he is my son. Ganyan. Kaya sabi niya, future. I will be his father, and he will be my son. Ganyan. Kung nakita natin, kahit nasaliksikin natin ng Old Testament, ito lang ang pagkakataon na meron tayong mababanggit na ama at anak with regards sa Diyos. Ito lang. Sabi, I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of... Ano sinasabi ng Diyos dito? Siya kanyang anak. Katulad ng sino mga ama, may nagkasala kanya, siya kanyang parusahan. So, ganoon ang relasyon nila. Sila yung mag-ama. Pero, ang point dito, mayroong kaharian yung kanyang anak. Kanya. I will establish his kingdom. Yung kaharian ng ating Panginoon ang pinag-uusapan. So, ang katanungan dyan, kailan? Pag si David ay matagal na patay. So, hindi ito maitatatag sa panahon ni David. Pag matagal ng patay kayo, ano ang pinag-uusapan? Pagtatatag na walang kaharian ng Diyos. Ang sangbahayan ng Diyos na walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. So dito, sabi niya, sino ang magtatatag? Yun ang piliin ng David, ang anak ng Diyos. Tandaan natin, I will be his father, and he shall be my son. So ito yung anak ng Diyos. Ito yung galing sa lahi ng David, ayon sa tao, pero siya anak ng Diyos, sapagkat siya Diyos. So yun makikita natin, sinasabi nito, may kaharian na itatatag sa panahon na yun. Pagdating sa Acts chapter 2, yung po mga pre-millennialists, yung 2 Samuel chapter 7 na yan, problema nila yun. Kasi ito itinupad sa Acts chapter 2. Kaya sahin pa na, Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both
dead and buried, and his tomb is with us to this day. Tama sinabi doon. Pag matagal ka ng patay ka. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, God of the fruit of his body, babalik tayo sa 2 Samuel chapter 7, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, or Hades, kung naman ang pronunciation, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. So nakita namin siya na buhay na maguling. Therefore be exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see. Ano nangyari niya? Siya'y nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang kahulugan ng nakaupo sa kanan ng Diyos, ika'y nakaupo sa kapangyarihan ng Diyos. So lahat ng kapamahalaan ay binigay sa ating Panginoon, at o siya nabuhay na magulisan, ano nangyari? Siya umupo sa trono kanya. Siya umupo sa trono ni David kanya. So naitatag ang kanyang kaharian. To Acts chapter 2. Hindi so physical na kaharian katulad ni David. Ito isang spiritual na kaharian. So ano nangyayari na iglesia ay naitatag, hindi nalalaman ng mga tao kung ano nangyayari doon. Yung lamang na mayroong pananampalataya sa bagay niyon ang nakakahanap. So yung sinasabi rito, matagal ka lang patay ka niya, binasa natin kanina. Matagal lang patay si David. Siya nagkaroon ng pangako sa kanyang ama kanya. So yung trono ni David, yun ang trono ng Diyos. Umabalik tayo sa 1 Samuel chapter 8. Pinilit ng bansang Israel si Samuel na bigyan sila ng haring tao niya. At ang sabi ni Diyos kay Samuel, huwag ka mag-hari kanya. Hindi ikaw ang tinakwin nila upang mag-hari sa kanya. Ako yung tinakwin nila bilang kailang hari kanya. So yung pag-upo ni David sa trono at kaharian, yun ang trono ng Diyos. Dapat sana siya yung hari, pero siya tinakwin kanya. So itong kaharian na ito, dito umupo ang ating Panginoon kanya. Sa trono ni David, na sa trono ng Diyos. So dito nagsimula yung kanyang kaharian. Pag binasa natin Acts chapter 2 verse 47, so andito maliwanag, ito yung katuparan o fulfillment ng pangako ng Diyos kay Samuel. Kay David sa pamagitan ng Samuel. Kasi 2 Samuel chapter 7, 12 to 14. So yun ang fulfillment ng kaharian. Yun din ang iglesia. Kung babasahin natin sa English, ano po? Hanapin ko lang po sa aking cellphone. Ibig sabihin, yung iba, nag-ano na lang sa cellphone eh. Tingnan na lang sa chapter. Sa verse 47, ito ang ating mababasa kanya. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So, hindi na kaharian. Doon din nagsimula yung iglesia. So, dito natin mapapatunayan na itong salitang kaharian at ang iglesia, magamat magkaibang salita, pareho lang. Ito'y binubuo ng lahat na naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At sila'y pinag-aari ng Diyos. Sino yung umupo? Ito'y binhi ni David. Ito ang ating Panginoon. Ito ang alam ng Diyos. Basahin natin sa Acts chapter 30, 32 to 34. Pasilin natin, ang ating Panginoon ay pinakilala ng kanyang ama bilang kanyang anak doon sa kanyang bautismo. Babasahin natin Acts chapter 30, 32 hanggang 34, itong ating mababasa. Ang mga bagay niya ito ay tinupad din niya sa atin na kailang mga anak ng kanyang muling buhay ni si Jesus. So, dito tumutungo sa kanyang pagkapanganak. Ito tumutungo sa kanyang pagkabuhay na magulikan. Gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak,
sa araw ito ay naging anak kita kanya. Dalawang beses na tupad yan, di ba? Nung kanyang pinanganak at nung sinabuhay na maguli kanya. Pinakikilala siya anak ng Diyos. Tungkol sa pagkabuhay niya mula sa mga patay, upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang banal at manginasang pangako kay David. So, ibig sabihin, siya anak ng Diyos. Siya naging anak ng Diyos, so siya pinanganak. At siya pinatunay ang anak ng Diyos nung sinabuhay na magulingan. At siya ito po sa kaharian. So, doon sa chapter 2, nagsimula ang kaharian ng ating Panginoon. So, ito yung pangako kanya. Ano yung pangako na yun? Kasi natin, doon sa Mark chapter 9, nung buhay pang ating Panginoon, doon sabi niya, na kayo matutupad ang kaharian, kayong darating. So, itong sabi ng Panginoon, sa Mark chapter 9, doon sa verse 1, sa Mark. Sinabi niya sa kanila, at walang sinasabi sa inyo, may ilan ang nakatayo rito na hindi makakatim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumating na may kapangyarihan kanya. So, pagdating ng kaharian ay may kapangyarihan kanya. Ginanat sa chapter 1. And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, "Ye have heard from me." For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So yan ang tanda ng kapangyarihan. Pag sila nabautismohan ng Espiritu Santo, kaya nang nangyari yan. Ito sa Acts chapter 2, di ba? Ito ang katuparan sa Acts chapter 9. Sa Acts chapter 2, 1-5, sila nabautismo ng Espiritu Santo at nagsimula sila magsalita ng mga lingwahe na di na pinag-aralan. Ayaw siya binigay sa kanya ng Espiritu Santo. So ito sinasabi ng ating Panginoon. Magdating kaya ng kaharian, ito'y may kapangyarihan kanya. Ang nangyari sa Acts chapter 2, yung nakasaksi ng mga pangyayari, sila nagtataka. Alam mo ang ibig sabihin niya kanya, ito mga tao, pare-pare taga-Galilea nga. Bakit narinig natin sila nagsasalita ng mga pangyayari gawa ng Diyos sa mga wikang ating kinamulatan kanya? So nagsasalita itong mga Galileo ito, pero naiintindihan ng mga nakikinig doon sa wika nila. So yun ay kapangyarihan na galing sa Diyos, kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. So ang kaharian ng Diyos na Iglesia ay nagsimula sa Pentecost. Kaya kung ikay naniniwala sa mga born again, mga denominasyon na wala pang kaharian, yun ay hindi tama. Dahil nandito na yung kaharian. Pag sinasabi natin na wala pang kaharian, ang ating Panginoon ay hari na walang kaharian. Dahil sa Apocalypse, tinawag sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Paano siya naging hari ng mga hari kung wala siyang kaharian? Palagi natin sinasabi, kung pwede magkaroon ng kaharian na walang hari. Pag namatay yung hari, walang hari kaharian. Hindi maaari kayo maging hari na walang kaharian. Posible yun. So ito nagsimula ng Pentecost. Pagka tumusunod tayo, ayon sa Biblia, yun ay 33 AD. Ang problema, unfortunately, nung sinalin nila yung panahon mula sa pagkatatag ng Rome, dati yan ang kailang point of reference, patungo sa kapanganakan ng ating Panginoon, nagkamali si Dionysius ng ilang taon. Kaya yung 38 lang sa ating panahon. So, ibig sabihin, tayo na 2024, dapat siguro 2027, 2028 yung taon natin ngayon. Kung talagang panahon ng ating susundin. Pero regardless, ang ating Panginoon na nagsimulang mangarap siya ay 30 years old at siya nangarap 3 taon. So 33, siya namatay. Tabuhin na magulo. So Iglesia nagsimula nung bensang yun. Ito sinasabi natin. Revelation chapter 19 verse 16, siya hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon. So sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, hindi sinasabi sa atin. Ang ating Panginoon, siya lamang ang tayong hari makapangarin kaya siya na para makita na saktong nanangalita na ginamit ng Apostle Paul. Dahil niya ikahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan ganyan. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, paano siya naging hari ng mga hari na walang kaharian?
So sa Acts chapter 2 verse 30, itong simula ng kaharian ng ating Panginoon ay mupo sa trono ng kanyang kaharian. Ay, yun din ang iglesia ng ating Panginoon. So siya yung hari ng kanyang kaharian at siya yung pangulo sa kanyang iglesia. So pareho lang yun. Magkaiba lang po yung ginamit na salita para magbigay lang ng diin sa mga bagay na gusto nilang bigyan diin. So yung right hand, ito po yung kanang kamay, ito po yung figure of speech. Sa kasalukuyang panahon, ang kanang kamay, yun ay assistant. Yun ang kahulugan ng assistant. Pero ang ibig sabihin ng kanang kamay, ito yung kapangyarihan. Nandito yung lakas mo kung kanang kamay ka, di ba? So pag sabihin, ang kanang kamay ng Diyos ay nagpapakita ng wala hanggang kapangyarihan ganyan. Na ito'y naibigay sa ating Panginoon nang siya'y umupo sa kanyang trono. So siya'y may wala hanggang kapangyarihan ganyan. Sa kasalukuyang panahon, ito'y binigay sa kanya. Nung mga pinag-uusapan ay ang kaligtasan. So siya'y nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, hindi siya assistant ng Diyos. Nasa kanya ang kapangyarihan kanya. May higil sa kaligtasan. In other words, siya may kapangyarihan magligtas sa mga taong naniniwala sa kanyang Ebanghelyo. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Whereas in Adam all die, even as so in Christ all shall be made alive. May sabihin, kung sa pamamagitan ni Adam, ganyan, ay namatay ang mga tao dahil doon nagsimula ang kasalanan. Ganyan. Pero hindi dahil naman natin ng kasalanan. Pero din ang ating Panginoon. Ganyan. Sa kanya nagsimula ang kaligtasan. Ganyan. But each one in his own order, Christ the first fruit, siyang unang bunga, afterward those who are Christ at His coming. So, siyang nauna na buhay na maguli. Pagkatapos, mayroong mabubuhay na maguli sa kanyang pagdating. Ganyan. Pag nangyari yan, yan na yung katapusan. Ginahin niyo, ha? Yan na yung katapusan. When He delivers the kingdom, sabi siya, meron ng kaharian. Kung walang kaharian, nabibigay niya kaharian sa Diyos. When He delivers the kingdom to God, the Father, when He puts an end to all of rule and all authority and power. So ito yung ibabalik na niya, binigay sa kanya. In other words, for He must reign until He has put all enemies under His feet. The last enemy that will be destroyed is death. So siya ay hari at maghahari bilang hari hanggang sa madaig niya lahat ng mga kaaway kanya at ang muling kaaway ay kamatayan kanya. So pag nabuhay na maguli yung mga tao, nagagapinan niya ang lahat ng kanyang kaaway kanya. At ang kahari bibigay niya sa Ama sa uling araw. So ang sinasabi ng mga born again, mga denominasyon, ang kaharian ay magsisimula pagdating ng Panginoon sa lupa. Sa kanyang Panginoon pagdating sa lupa, kanya. Ang sinasabi ng Biblia, ang kaharian ay matatapos pagdating ng ating Panginoon. Kanya. Bibigyan niya ng kaharian sa kanyang Ama. At siya hindi na magiging hari kanya. Naibibigyan niya ng kaharian sa kanyang Ama. Yan ang katapusan ng lahat ng kapangyarihan ay binigay sa kanya. Babalik siya sa dati. Pag natapos na nila yung gawain kahit pagliligtas sa mga tao, babalik sila sa dati bago sila naglalang. Kung ano ang kalagayan nila dati, doon sila magbabalik. Dito natin makikita sa John chapter 17. Ano ba ang ating Panginoon bago siya pumunta sa lupa? Sa John chapter 17, ito ang sinasabi niya sa kanyang Ama. Binigyan kita ng kalalatian sa lupa, kanya. Ngayon naman, ikaw na magbigay sa akin ng kalalatian kanya. Siya nasa 17:4-5 kanya. Nilalati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawang ibinigay mo sa akin. At ngayon naman kanya, lalatian mo ako sa iyong harapan ng kalalatihan, aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng isang libutan. Kanya. Sabihin, magbabalik tayo sa dati. O ano tayo nung bago ako pumunta, bago tayo nagdala ng lahat ng magbahay siyang libutan, yun ang ibigay mo sa aking uli, kanya. So, pagbalik ng Panginoon sa langit, magbabalik sila sa dati, kung anong kalagayan nila ng una. So, pag ipinangalan si Kristo, ipinapangalan natin na ang kaharian o iglesia ay umiiral na.
At ito yung mahalaga sa ating kaligtasan. Kung wala tayo sa kaharian at wala tayo sa iglesia, hindi tayo maliligtas. At sa kasalukuyang panahon, hanggang sa kanyang muling pagdating, na kung kailan ibibigay niya kanan sa lahat sa ama, si Kristo'y hari na mga hari ngayon. So pag ipinangalan natin si Kristo, pinapangalan natin yan. Na ipinapangalan natin ang kanyang kaharian, ang kanyang iglesia, at si Kristo ay hari ngayon. So ano ibig sabihin? Yung nagtuturo na wala tayong kaharian, ay hindi nagtuturo sa ating Panginoon. Kaya nagtuturo sa ibang Panginoon, ibang Kristo, hindi ang Kristo na nasa Biblia. Dahil hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, ako ngayon ay hari. At meron akong kahariyan na walang iba kundi iglesia, at ang lahat ng mga tao na naligtas sa aking ebanghelyo ay nasa aking iglesia at nasa aking kahariyan. Ako'y nag-ahari sa kanila at sila'y sumusunod sa akin. Yun ang essence ng hari. Yun. So, yun ang makikita natin. Ito ang isang kahulugan kapag kayo pinapakaral natin si Kristo. Pag ipinakaral natin si Kristo, yan ang isa sa ibig sabihin. Ipinapakaral natin na mayroon ng kaharian na walang ibang kundi iglesia at yung mahalaga sa kanyang kaligtasan sapagkat si Kristo ay hari ngayon. Siya ay hari na ngayon. Hindi siya magiging hari sa lupa. Pagkat ang kanyang kaharian ay hindi kaharian sa lupa. Ito yung isang spiritual na kaharian. Ibig sabihin, hindi alam ng mga tao na si Kristo ay hari na ngayon kung hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoon. Kasi mga physical na kaharian, nakikita natin yan. Halimbawa, yung pinaka-recent na halimbawa, si King Charles. Dahil yun sa physical na kaharian, nakita natin yun. Na siya'y naging hari. Nakita natin yun. Dahil siya may physical na kaharian. Nagsimula ang kaharian ng ating Panginoon sa Pentecost, sa Jerusalem. Wala nakakita no. Yung mga tao na sa paligid nila, hindi nila kung anong nangyayari sa oras na yun. Pero yung mga tao sumampalataya sa Ebanghelyo, alam nila kung ano nangyayari doon. Nung itinuro sa Acts chapter 2 ni Apostle Peter, tungkol sa katuparan ng pangako ng Diyos kay David, alam nila na yun ay natupad yung pangako na yun. Na yung meron ng kaharian at nagsimula maghari ng ating Panginoon sa Acts chapter 2. So ito po ating mensahe sa susunod, sa pang-ibig sabihin, kapag kayo pinapangaral si Kristo. At sa susunod, ipag sabihin kung ano ibig sabihin na pinapangaral natin ng Panginoon. So ito yung metonymy. Sabihin, si Kristo sinasabi, pero itinuturo ay mga bagay na may kaugnayan sa ating Panginoon. May mga bagay, ito yung mga bagay na itinuro ng ating Panginoon. Makinig kayo sa mga tinuturo ng iba. Hinihintay pa nila yung kaharian. At sabi nila, si Kristo ay maghahari ng 1,000 taon sa lupa. Hindi maghahari ng Panginoon ng 1,000 taon sa lupa. Naghahari ng Panginoon ngayon. Baliktad, pagdating ng Panginoon, matatapos na kanyang pagiging hari. Dahil bibigyan niya kaharian sa Diyos. So ito po ating mensahe sa hapon ito.